Ninenervyos nga ako na may halong kaba ngayong araw. Meron kaming school na pinuntahan dito malapit sa amin. At sana matanggap dito si Alyssa. Hello sa inyo mga ka-G! Bago kami pumunta ng school ni Mama at Alyssa, bumili na nga muna kami ng turon saging at maruya. At bumili na rin kami dito ng buko. Sabi ko nga kay Mama dyan, para may energy kami mamaya sa school, dapat kumain muna kami. Kaya naman dito sa tabi ng parking lot, sa tabi ng daan, nagsubuan na lang kami nila Mama. Habang kumakain nga kami dyan, hello po sa inyo nanay. At ayang si Alyssa, inaapiran niya pa. At hindi lang apiran, nagbe-bless pa talaga siya. Aba, very good ka talaga Alyssa. Matapos namin kumain, dumiretso na rin kami agad dito sa school. Sa mga moment na yan, kinakabahan talaga ako mga ka-G. Kasi wala naman kasiguraduhan na tatanggapin si Alyssa dito. Pero hindi na namin kontrolado ang lahat. Kaya naman si Lord nang bahala sa pag-G namin ngayong araw. At ayan, habang papasok kami ng school, si Alyssa talagang tumatakbo. Alam ko Alyssa, gusto mo na rin pumasok ng school. Ramdam ko na gusto mo nang makita yung mga classmate mo. At bilang isang kuya, sa tingin ko, deserve mong maranasan makapag-aral. Deserve mong maranasan kung ano nga ba yung nararanasan ng mga normal na bata. At nung papasok na kami dito sa loob ng school, talagang ramdam namin yung pagmamahal ng mga estudyante dito kay Alyssa. Alyssa, huwag ka muna maingay, nag-voice over ako. At ayan, ang sarap makita na ang daming nagmamahal kay Alyssa ng mga bata. Lagi kita pinapanood. Thank you! Nadiretso na nga rin kami agad dito sa may principal office nila. Excited ako na may halong kaba habang papasok kami dito sa principal's office nila. Nung kumakatok si Alyssa, merong lumabas at ang sabi niya sa amin, hindi daw siya ang principal. Kaya naman itinanong namin kung saan yung principal's office dito at sabi niya, sige ihatid ko na kayo, sundan niyo lang ako. At nung nakapasok na kami sa office, nung kaharap na namin ng principal, nag-uusap-usap lang kami ng mainahon at kalmado. Ang sabi ko sa principal, ang purpose kung bakit mag-aaral si Alyssa, kahit 26 years old na siya, hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa na mai-improve si Alyssa pa konti-konti. Ang sabi naman ng principal, talagang napakatyaga ko daw sa pag-aasikaso at pag-aalaga kay Alyssa. Sabi ko naman, talagang nagtutulungan lang po kaming dalawa ni Mama para kay Alyssa. Ginagawa po namin to para sa kanya. At mga ka-G, sabi ng principal, bukas na bukas daw pwede nang makapag-aral si Alyssa. Basta yung mga documents na kailangan, isubmit lang daw namin. Grabe, talagang tuwang-tuwa talaga ako sa mga moment na yan mga ka-G. At meron nga kaming mga nakasalubong na estudyante. Uy, hello sa inyo. Dito na rin mag-aaral si Alyssa sa school ninyo. Kaya sana sa tuwing makikita nyo siya, tatawagin nyo siya sa pangalan niya at apiran nyo siya. At meron pa nga bata dito na nagmana sa akin. Aba, mukhang very good din talaga yung mga nag-aaral dito ha. Napansin ko na yung mga estudyante dito, talagang napaka masiyahin nila at talagang napaka-respeto nila. Alam niyo kung teacher ako at kung ganito yung mga estudyante ko, siguro hindi ko kayo ibabagsak. Pero sorry mga ka-G, hindi kasi ako yung teacher ninyo eh. Kaya mag-aral kayo ng mabuti ha. At dahil meron ng school si Alyssa, magse-celebrate kami. Kakain kami netong mga tusok-tusok. At habang busy si Mama at Alyssa sa pagpapapicture dito, ako naman nagpaluto na ako kasi nagugutom na rin ako. Bali bukas niyan, babalik kami ng school para isubmit yung mga requirements ni Alyssa. At sabi sa amin, pagka-submit ng requirements ni Alyssa, pwede na nga rin daw siyang pumasok sa classroom. Talagang ang saya-saya ko nga talaga dyan mga ka-G, dahil finally makakabalik na rin si Alyssa ulit sa pag-aaral. O paano ba yun mga ka-G? Hanggang dito na lang muna. Alyssa, ano daw sasabihin mo sa kanila kahit umiinom ka? Ay talagang busy siyang kumakain mga ka-G. O sige na, bye-bye sa inyo mga ka-G!